Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ngayong araw, May 30, ang kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa paglilipat ng mga kasong kinakaharap nila sa Davao City. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ Group, ikinagulat nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ng mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Hindi rin kinuha ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, paglabag ito sa due process dahil ibinatay lamang sa walang basehang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao City. Sa katunayan, anya, ibinasura ng korte sa Davao City ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend proceedings. Wala rin umanong basehan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig. Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa tiket sa eroplano, accommodation at pagkain kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak naman ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon.